Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong inyong butangerang baliw na pusit na BP. Ating pong babalikan yung mga sinabi ng ilang mga personalidad sa politika, no? Mga ilang mambabatas at mga former senators or cabinet members. And may bago pong tawag sa inyong butangerang baliw na BP. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo at lumagpas na po tayo sa ating 46,000 subscribers, no? So we keep going hanggang umabot po tayo ng 50,000 subscribers kasi yung ating pong kaibigang si Elora nais pong magbigay ng pasasalamat, token of appreciation sa pagpa 50,000 subscribers ninyo, pero hindi pa natin nare-reach yun ha. Meron lang po siyang nais ibigay na token of appreciation sa inyo. So sabi niya ipaparapol daw po natin yon. So hindi ko alam paano natin gagawin yun. So okay mga kababayan, no, may God bless you all sa inyo at sana tuloy-tuloy nating ipagdasal ang ating bansa na umayos, magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran, at ganun din ating ipagdasal ang ating mga nasa gobyerno. Huwag lang si Kibuloy saka itong si butangerang baliw na pusit. Okay, at ito na po, ipapakita ko sa inyo ang isang video. This is the 30 seconds video. Credit po dito sa gumawa nito, no. Ito po yung parang clip lang sa kanyang budget hearing nung 27 sa lower house. May bago na naman pong tawag sa kanya. Kung yung dati itok-itok naging pusit, may nakuha na naman po ang ating mga matitinik na netizen. Eto po shout out po. Salamat sa gumawa nito. Eto po. May not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Ayan po. She's answering. But she may not like. She may not like. She may not like. O, di ba? Kaya pala, itong mga kapwa natin vlogger, ano yung she may not like? Nung nakita ko, inintindi ko, oh shit. Another one. Natural na natural mga kababayan. Di ba yung itok, natural yon. Ito rin, habang nagsasalita siya, walang correction, she may not like. Sino ang katulad niyan mga kababayan? Sino ang kaparis niya? Sige nga, she may not like. Di ba natural na natural? 40 times. 40 times what? Di ba? Ano pa yung mga pinagsasabi ni Lenlen dati? Nakalimutan ko na. Ito naman, the new Lutang 2.0. Anak ng Toko naman, Mama Lenlen, bakit naman ipinasa mo? Ang hirap maging BP pag babae. Lumulutang mga kababayan. Kaya pwede ba? Kung maaari, wag na kayo maglagay ng BP na babae. Hindi naman ito pang-aalipusta sa mga babaeng BP. Inumpisaan kasi ni Mama Lenlen Yung gumanong ganon. Nagdamit ng kung ano, yung pala pang penis festival sa Japan. Nag-shoga. Tapos kung ano-anong pinagsasabi ni Mama Lenlen, lalong-lalo na yung kanyang mali-maling mat. At least yun si Lenlen tapos na. Ito, ilang taon pa. Apat na taon tayong magtitiis. Tignan nyo po yung larawan. Tignan nyo to. Unahin na natin lahat ng katatawanan. Kasi sa dulo baka, alam nyo naman,
Baka naman mapamura tayo. Tingnan nyo muna to. Wag nyo munang intindihin yung caption na antisocial narcissistic personality disorder. Ha? Dapat tingin daw. Kudos po sa gumawa nito ha. Nakita ko lang po yan sa social media. O di ba parang yung gumaganon-ganon lang. Yung gumaganon-ganon lang. Naalala niyo yung ganon na action, yung ganon. Kung si Mar Rojas, may ganon-ganon. Si Lenlen, may ganon-ganon. Eto naman, stop in the name of love. Parang si Kiboloy lang. Oy, alam niyo yung action na ganyan? Sabi nga nung friend natin na si Hattori, this kind of, yung mga hand gestures. O si Mar Rojas, walk like an Egyptian. Oy, Mar Rojas, akala mo nakalimutan ka namin ha. Walk like an Egyptian. Gusto niyang maging dancer. Si Lenlen, gustong maging Goku. Di ba? Ano yun yung fireball ba? Ano yun? Anong ball yun? Ball. Eto. Stop! Parang kay Boloy lang Stop! Ipa-stop ko ang pag-ikot ng mundo. Hindi. Ang sabi po ng friend natin yung gumaganyan, siya yung delikado tong tao na to. Delikado siya mga kababayan. Because of ito nga, yung sinasabi dyan ng mamaya papakita natin yon yung sinabi ng psychiatrist. Because of her narcissistic antisocial disorder, nagiging authoritarian, nagiging diktador, nagiging too much alpha female siya, too much testosterone. No, feeling niya kontrolado niya lahat ng bagay. Look at her, yung action niya diyan. Yung hand gesture niya makikita niyo. No, kung si Mar nga walk like ang Egyptian lang. Si Lenny gustong maging anime eto. This is the sign of height. 'Di ba? German na German lang. Height. Kayo na ang magdoktong. Ayaw kong sabihin. 'Di ba? Baka sabihin ako 'di ba yung mga gumaganong-ganon? Diba? Nung World War II, yung grupo na yun, yung gumaganon. O ganon din siya. Authoritarian. Delikadong maging presidente ng bansa yan. Okay? So, yan lang ang pinakita natin siya sa inyo, no? Si Minette. Si Madam Butangerang si Minette. Baliw na pusit. Ang haba na, Miyu. Maritel, ang haba na, Ilora. No? Si Minette. Ano ba talaga yung Maritel? Ano bang ibig sabihin ng si Minette? May idea ka? Ha? Ang pagkakaalam ko sa Siminette, yan yung slang term ng shit, mainit. Ano ba yung Siminette? Noun ba yan? O pronoun or adjective? Shit, mainit. Siminette like my answer? Siminette. Okay, Miss Siminette, you better shut up. Hayop talaga tong BP ninyo. Ang tibay mga kababayan. Ayan isang video, isang parang quote card. Lahat po ito karamihan quote cards. Isa lang ang article natin. So para mapabilis tayo. Mga Siminette? Miyu, gusto mong sumama sa grupo ng mga Siminettes? Oh shit, mainit. Tanginang itok-itok talaga. Wala na yung itok-itok. Bago na. Siminette. Siminette like my answer. Siminette. Nakita niyo yung babaeng nakatingin sa kanya? Si Congressman Nograles. Sabi siguro ni Congressman Nograles, oh, what is she talking about? This damn girl. This girl is a white trash. Siminette. Stop in the name of love. Anong grupo ba yung kumanta ng Stop in the name? Alam nyo mga kababayan, ayaw ni Carclay ang umaawit ako sa video ko kasi nga sintonado nga po tayo, di ba? Ganun talaga. Smorgasbord nga dito sintonado ka, maganda boses mo, aawit tayo. Kasama yan, no? Kung kayo maganda boses nyo, hindi naman kayo maawit, di sayang lang.
Mabuti pa ako. Maski na sintonado umaawit, wapakels, di ba? Eh kayo, ganda boses nyo, hanggang dyan na lang naman. Ayaw nyong ilabas, o baka mautot kayo dyan. Di ba, Shiminette? Eduardo Cuenca, Shiminette like my answer. Hindi ko Tangina mga kababayan, namawala yung thought process ko dito sa Shiminette na ito. Ha? Sino pa ba ang mga nandyan? Ha? Ate Rebecca Lagmay. Ha? Shiminette, tanda mo yan ha, huwag kang magbibigay ng pangalan ng apo mo na Shiminette. Yung mga lola na dyan, ha? Sabihin nyo sa mga anak nyo, pwede ba, huwag nyong pagbabae yan, huwag nyong bigyan ng pangalan na Shiminette ha? Huwag nyo rin pangalanan ng Sarah. Kasi bakit? Sarah ang tanga. Hindi ang Sarah ang munting present, hindi munting prinsesa eh. Sarah, tanga. Kaya ngayon, ang hirap pag nakakadinig ako ng Sarah eh. Tanga. Awitan na lang natin para lalong maasar si Carcleia. Ayaw niya kasi si Carcleia pong ganda ng boses. Eh, ganun talaga. Maganda boses niya. Sintonado ako. Pero umaawit naman ako. Eh siya, hindi man umaawit. Parang may talent. Ayaw ilabas. Wala, naburo. Di ba, Maydons? Oh, si Maydons, maganda boses. Pero hindi umaawit dyan sa live. Oh, gamitin nyo yung talent ninyo. Kayo naman, no? Ah, di ba? Oh, now, hindi tayo aalis kay Shiminette. Hindi natin aalisan si Sarang Pusit, ha? Oh, okay, Shiminette. Ha? Look at her, oh, para talaga siyang height! Height is prakin and sense! Na walang sense si Shiminette. Oh, ito pang yabang. Mamaya pupuntahan natin lahat ito, ha? Oh. Sabi niya, inano lang natin, kinulate natin para paglaruan natin si Shiminette. Ito po sa Daily Global Mirror. Sabi niya, I decided I'll come along. Answer all of it alone so that kung i-content man ninyo ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. Hoy, Shiminette, go fuck yourself. Gusto mo pala makontempt ka, pero naramdaman ka ni Representative Abante. Sinong lololoko mo, Shiminette? Ang sama, no? Siguro yung may pangalang Minette, ang sama na to. No, Minette. Parang, yung may mga pangalang Minette, nako, nadamay na kay Shiminette. Kay Pusit. Shiminette Pusit. Shit naman, Pusit. Nahuli po siya ni Benny Abante, no? Kung mapanood nyo yung interview ni Christian Isguera kay Representative Abante, yun ang gustong mangyari nitong si Tamil Mil, which is sinabi niya, no? Gustong-gusto niyang i-contempt siya ng Kongreso during that Badren hearing. Why? Ito sinabi ko to kay Hattori pero hindi siya nag-a-agree sa akin. Sabi niya, sabi ko, para siya ay kaawaan ng tao. Kukunin niya yung awa effect. Awa porn ang tawag doon. Siyempre na, uy, nakulong yung BP. Ngayon, lalong mag-uudyok ang mga Duterte natics. Maghihikayat sila. Kinulong ang BP. Sinusupi lang karapatan niya. Budget hearing lang. Mag-isa lang siya doon. Tinindigan niya ang mga buhaya. Meron pong ganon. Meron pong ganon mga kababayan sa FB page ngayon. Mga FB na siya daw ang napakatapang dahil sinuong niya daw ang mga buhaya. Mag-isa lang siya. O, ang sabi ko naman, Shiminette. Ang sabi ko, hinahanap ko lang mga kababayan Shiminette. O, di ba? Who? Sino siya? Shiminette. Hindi ko na makita mga kababayan na wala. Pero pag nakita ko, ipopost ko Yun, ito. Tingnan niyo yan larawan na yan. O. Siya daw, mukha namang si Bado yung itsura nito eh. O, ayan, no?
Pinost pala ni Harry Roque, tapos may send a gift. Tang ina. Nanghihingi pa ng star sa FB. Ay. O, ando si Banat Boy. Ay na mo, Banat Boy, nandiyan ka pala, walang yaka. Yan daw, dahil daw sinuong niya. Dahil doon sa mensahe niya, sa mensahe niya dito, na she decided she'll come along. Hoy, Shiminette, you're lying. Nandyan yung spokesperson mo sa likuran mo kanina, Shiminette. Oh, sino nandyan, oh? Diba? Nakita nyo? Sino nandyan? Yun, sa likuran niya, oh. Si Michael Powa, oh. Sinungaling si Shiminette, mga kababayan. Pero mga kababayan, natunugan po siya ni Representative Abante. So, hindi tinuloy ni Representative Abante na sana i-contempt siya because the way she act and talk to the committee. Kung ibang tao lang yan, mako-contempt yan eh. Kung hindi siya VP, i-contempt nila yan. Because she is rude. She is disrespectful. Lahat na po ng synonyms ng disrespectful and rude na makita nyo sa Merriam-Webster o kay Google. Nandun siya. Why? Because of his narcissistic personality. It's all about her. Di ba yung sabi ni Hontiveros? And Madam VP, it's not all about you. Because of what? Because of her narcissistic attitude. O, di ba? Pinagyayabang niya pa. O, tinan mo yung mga turo-turo niyang ganyan, no? Ilarawan, no? Tinan nyo, ikaw, ikaw. Ganon! Ganyan ba ang beeping gusto nyo? Authoritarian diktador? Ayan ang nangyari sa 1987 Constitution. That Constitution is para mapigilan ang isang mamumuno na maging diktador. O, ayan, no? Tingnan ninyo. Di ba? Feeling niya siya ang commander-in-chief. Hindi gumanyan ng Pangulong Marcos. Pangulong Marcos knows how to be a statesman. O, eto. Yabang. O, ngayon, puntahan natin yung sinabi ni Congressman Kong Hun. Balik-balikan lang natin. I would like to thank the VP for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king and queen. Correct. Ito, nasama na natin ito sa ating previous vlog. Sobra siyang matapang. Yung tapang niya, hindi niya ilagay sa tamang lugar. Yang katapangan mo, BP, matapang ka naman pala eh. Di ba? Doon punta mo sa West Philippine Sea, yung tapang mo, putang ina mo. Di ba? Matapang ka pala eh. Kaya mong saligin lahat, Shiminette ka. Punta mo yung tapang mo sa West Philippine Sea. Sumama ka sa BIPAR. Mag-resupply sa Skoda. Tingnan natin, Shiminette, Baka hindi ka makasiminette, baka lumundag ka na lang sa takot, maihi ka. Diba? Hindi nga naman, kasi sasabihin mo, hoy, mga Shiminette! Kakampi nyo ako, pro-China ako. O, diba? Gago. O, di na nakita yung true colors niya. Diba? Ano yung awit na yon? I seen your true colors. Ayaw ni Carcleya, umaawit ako. Marami po dito, yung ibang viewers natin, hate na hate nila pag kumakanta si Tokis. Kasi nga naman, wala tayong tono, sintonado tayo eh. Sabi nga naman namin, nila Elora, nila Miyu, at Maritel, pakels. Kung ayaw nyo, di wag nyong panoorin. Ganun lang yan. Kung nabibisit kayo sa pag-awit ko, wag nyo nang panoorin. Para hindi naman sumama ang araw ninyo. Di ba? Gusto nyo, kantahan ko pa kayo eh. Para lalo kayong mapundi. Ay, nako kayo talaga bakit ba kung maganda boses nyo, di maganda. Pangit boses ko gusto ko manta eh. Huwag kayong tumulad kay Shiminette. Authoritarian kayo eh. Walang diktahan dito. You can do whatever you want. Di ba, Shiminettes? Ang daming mga Shiminettes dito. Mga shit mainit. Mga shit. Kayong mga shit minutes. Okay. Ito pa. Balikan na natin naman itong sinabi ni Escudero. Dalawa to. Nakita na rin po ni Escudero ang totoo niyang kulay. No?
Kaya nga I seen your true colors and it's not beautiful. Okay, mga shiminets. Yung mga shiminets dito, layas na lang kayo. Di ba? Kung ayaw nyo, mga shit minutes kayo. Sama na kayo dyan sa amo nyo, si Tamilmil, shiminets. Okay, eto pa. Sabi ni Escudero dito sa Pilipinas Today, BP Sara, hindi isang kaibigan sa ilang kongresista. Ayun. Hindi siya isang kaibigan. Wala. Ginamit ni Chis Escudero yung libro niya. Isang kaibigan. Isang kaibigang siminet na pusit. Ursara. Sabi nung iba, si Ursula, di ba? Siya naman, Ursara siminet. Hanggat maaari, ayokong panghimasukan ang proseso ng Kamara. But my take on it, dahil pinanood ko kahapon, tila hindi sang-ayon at sanay si Shiminet na tinatanong siya at hindi siya sinang-ayunan. Hindi isang kaibigan si Vice President Ursara sa ilang membro ng Kamara at Kongreso. O tama naman. Bakit ba kailangan ba maging kaibigan? Kailangan kaibiganin niya yung mga mag-a-aproba ng kanyang budget. Ay, hindi tama yun. Dahil kaibigan kita, aprobahan kita. No way, nek-nek mo. Shiminet. Ito pa. Yung sa dulong-duno na lang, dito sa Impact Leadership. Sabi lang ni Escudero, after that, sana magbago yon sa susunod na pagdinig. I doubt it. Kung sa September 10 aatin siya, baka wala na siya doon. Baka yung mga siminets niya lang ang nandun. Buti na lang, papuntahin mo na lang yung mga shiminets mo kasi it will be the same. They will ask you the same what happened doon sa 73.28 million na disallowance ng COA. Actually, yung paliwanag po ng disallowance ng COA na si Heidi Mendoza, na-interview po siya ni Christian Isguera. Kung gusto nyo, panoorin nyo lang doon. 40 minutes video ni Christian Isguera. Ayaw ko pong isama dito kasi nagka-copyright po si Mr. Isguera. No? Mukhang, syempre, pinagpaguran niya naman yung video niya. So, sa kanya lang yon. Okay? Kung gusto nyo, panoorin nyo, bigyan nyo siya ng views. Pero hindi ko sasama dito ang video niya. Wala po tayong pahintulot. Okay? Now, may nakapansin din dyan sa kanyang mga pagsisiminet. Dahil ayaw niyang i-disclose yung kanyang yung kanyang funding. Okay? Ano ang sabi ni Representative Luis Tro? Okay? Pilipinas Today. BP Sara, nagtangkang harangin ang COA findings sa 125 million Compi Fund. Sabi ni Representative Luis Tro. May sulat po ang Office of the Vice President sa aming chairman na yun nga po, may mga legal issues na meron na pong binabanggit at ito po ay na-consider na ng chairperson na mag-comply sa subpoena. Ayun ang sabi ni COA Assistant Commissioner Alexander Yuliano. Kumbaga, sumulat ang magaling ninyong BP sa COA. Na siguro ayaw niyang ipalabas. Sinaharang niyang huwag niyong ipalabas yung aking Compi Funds. Ay, magkakaalaman. Diba? Eto pa. Intensyon ba ng ating Vice Presidenta na ibahagi o hindi ibahagi sa publiko ang resulta ng nilalaman ng audit report patungkol sa kontrobersya na 125 million confidential fund? Ayun ang tanong ni Representative Luis Tro. Is she trying to prevent the House from carrying out its oversight functions by suppressing evidence of potential illegal actions? Is she trying to deny the people the truth about these confidential funds? Taxpayers' money that were entrusted to her office to be spent for lawful activities. Yan, patay tayo. Ayon naman sa isang kongresista sa ilalim ng umiiral na batas, sakaling ibalik ni BP Sara Siminet ang confidential fund na kanyang ginastos, subalit inisyuhan ng notice of disallowance ng COA, hindi pa rin siya lusot sa posibilidad na siya ay maharap sa kasong kriminal. Patay. Even if she returned the funds, if only absolves her of administrative liability, but not
criminal culpability. Patay, anang mambabatas. Hindi po sinabi dito kung sinong mambabatas, yun sinabi lang ng dito na isang kongresista. Hindi ko alam kung si Representative Luis Tro ang nagsabi nun. Oh, nako, si Minette talaga. Now, aside from that, eto pa, ang sinabi ni Representative Luis Tro, talagang binanatan siya mga kababayan, si Minette. Ito Pilipinas Today din. 3 dahilan ni BP Sara sa pagharang sa COA findings. Basahin natin dito mga kababayan sa Pilipinas Today para malaman natin yung yung nilalaman niyan. Nasaan ka na ba, si Minette? Si Minette, labas ka diyan. Ayan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Finance sa budget ni si Minette, ito. Ipinakita ni Luis Tro ang kopya ng 4 na pahinang liham ni Duterte sa COA chairperson kung saan kine-question nito ang planong paglalabas. Ayun nga yung binasa natin kanina. So, pinipigilan talaga niya. O, di ba? Parang tatay niya lang yan. She wish her dad is still the president para kontrolado nila lahat. Di ba? The way she maneuver, binraso si Pantaleon Alvarez bilang Speaker of the House. The way si maneuver, binraso si Boy Nograles, na gumastos ng bilyong-bilyong piso. Ganon ito kasinister. Sabi nga nila, demonyita. Heartless. She is an epitome of a devil. Yan. Diba? Ayon kay Luis Tro, ang 3 dahilan na tinalakay ni Duterte sa kanyang liham ay ang mga sumusunod. Violation of separation of powers, violation of due process, confidential nature of the fund. Ayun po yung 3 dahilan kung bakit hinaharang ni Minette ang paglabas ng COA findings. Sabi dito ni Luis Tro, I wish to manifest that the substance of this letter is an opposition to the subpoena that was issued by the Commission by Congress. Kumbaga, nagsubpoena na pala ang Kongreso sa COA na ilabas nyo yan. Kaso, sumulat naman si Tamilmil, si Minette, na pinipigilan ang paglabas nito dahil sa 3 reason daw. Violation of separation of powers, violation of due process, confidential nature of the fund. Yari ka si Minette. Kaya nga may culpability of criminal offense. Kung ano man, sabi ng isang mambabatas, kung ibabalik mo yung pera, pwedeng maabsuelto ka sa yung administrative liability. However, you are not absolved sa criminal culpability. Ayun, ang mahirap. Parang nagiging lawyer tayo, Laura. Ano ba yun? Hindi po tayo lawyer, mga kababayan. Pwede tayong maging singer, pero lawyer hindi. Bahala na kayo. Kung magustuhan nyo yung boses natin, bahala kayo. Mainggit na lang kayo. Yan po yung nilabas ng COA. Ayan, di ba? August 8 lang, Ayan, ito po yung mga pera. Reward payment, 10 million. Payment of reward, various whatever goods, 34.8 million. Payment of reward, medicine. Bakit puro payment of reward? Ang laki. 69 million. Meron pa siyang iba na, kumbaga, meron pa ditong 4 million na gastos Hanip naman pala ito sa gastos, mga kababayan. Antibay mo pala, ha? Ayan, si Minette, yari ka. Hindi ka lulusot sa criminal culpability. Okay? Ayan. Si Minette, you better answer, si Minette, ha? Now, mga kababayan, unahin natin itong mga defenders niya. Okay, papakita na lang natin yung sa impact leadership. Ayan po yung mga defenders niya during that budget hearing. Si Representative Bautista, Davao Occidental, si GMA, at si Ungab, Davao City 3rd District. Ito po yung mga defenders of Minette, Butangerang Pusit. Ayan. Okay, so tandaan yung mukha niya na. Alam ko 4 sila Si Alvarez pa isa dito yung taga Palawan. Ngayon, yung mga nagtanong kay Minette, yan po sila. Member of the House who questioned Vice President Duterte during the 2025 OBP budget deliberation. Ito yung mga Minettes din. Yung pinaputungkulan na Minettes, Siyempre, nandyan ang mga Bayang Black. Nandyan yung mga member ng Young Guns. Yung iba, hindi ko na po alam.
no? Hindi ko kilala itong si Swansing, nakilala ko na yan eh, Harvard graduate yan. Itong si Chua, isa lang hindi ko kilala dito, si Representative Lianda Bolilia. Yan ang hindi natin kilala. Pero kasama po siya. Batangas din pala. Kasama ni Representative Jinky Luistro. Ayos naman pala. Except the Ximenez na si Castro. Ximenez ang tawag sa kanya eh. Di ba mga kababayan? Now, ano naman po ang masasabi dyan ni former Senator Leila de Lima? Nga pala, si Leila de Lima, tagumpay na naman siya. Bakit? Yung sa Muntinlupa Regional Trial Court, yung nag-apila ang ating gobyerno, mga prosecutor sa kanyang kasong drugs, binasura po ng Muntinlupa Regional Trial Court. Nakalimutan ko lang yung branch. Kaya wala na. Talo ang gobyerno, talo ang prosecutor eh. Sabi nila, yung reason, hindi naman daw naging, yung kasi sinabi na parang may mali na desisyon yung korte. Correct nyo na lang po ako kung mali. Pero sa balita, binasura po ng korte sa Muntinlupa Regional Trial Court yung apila ng prosecutors. Basura. So, laya si de Lima dyan. No? Wala na yon. No? Hindi ko alam kung pwede pa siyang pailan ulit. No? Pero meron po siyang take kay Ximenez. The audacity of BP Sara in the House budget hearing is extraordinary. Hindi nga po talaga sila makapaniwala, mga kababayan eh. No? Grabe yung kanyang pagiging Ximenez, no? Asshole na asshole nga kung tatawagin nyo sa tao eh. Never been seen before in the entire history of Congress. Siya lang yun. Kasi nga, height! Ganun ang ugali niya eh. Height! Yun. The BP may be impeachable official, but her office does not enjoy fiscal autonomy. Correct! Hindi kailangan magkaroon ka ng autonomy dyan. Kailangan dumaan sa budget hearing. You have to defend it. Bakit ka kailangan bigyan ng bilyong piso? Taxpayers' money yan. Of course, the House can also impeach her for betrayal of public trust. Ayun na. Ayan na. Kabahan ka na pag pumasok na ang mga dilaw dyan. Tratrabahuhin ka rin nila. Trabahuhin nyo na, mga dilaw. Sige na. Oo. Ipalit nyo na lang si Sino gusto nyo ipalit? Ang i-vote nyong papalit, alam nyo kung sino? Erwin Tulfo. Kasi magsasuggest naman sila eh. Hindi po automatic yan. Si Senate President or si Speaker. Hindi. Basahin nyo sa Constitution. The Congress will nominate someone and they will vote. Tapos kung sino yung mapili nila, yun ang manalo. Yung mananalo sa boto nila. Correct nyo ako kung nagkakamali ako. Yung sasabi nyo na President, Vice President, ganto-ganto. Hindi. Yung yung tawag doon, yung President. Ano tawag doon? Yung I forgot. No? Alam ko, yung buong Congress magno-nominate. Tapos magbobotohan sila. Kung sino manalo, siya ang BP. Sige na. Erwin Tulfo. Walang problema. Erwin Tulfo lang. Suportado niya ang Pangulo. Bahala kayo kung may masama kayong kay Erwin Tulfo. Serbisyo ang makukuha nyo kay Erwin Tulfo. Mahusay pang sumagot yan. Yan ang may mga statement. Wag lang si Rapi. May sakit din yun eh. Ano ba sakit ng Elora? Yung pangalawa. Itong sakit ng karamihang Pilipino eh. No? Yung ano ba yon? Yung sabi dito. Ako nakalimutan ko na naman. Ano ba yan? Elora, nasaan na yun? Ito si Ximenez. Intermittent explosive disorder. Explosive. Yung temper. Di ba? Ayan ang karamihan sa mga Pinoy. Now, kung yung sinasabi ni de Lima na time to impeach her, so ano naman po ang sinasabi ngayon nung mortal nilang kaaway? Yung gustong ipa-final destination ng tatay niya. Yung sinabihan niyang, don't ever mention my name. Ayan. Anong sabi niya kay Trillanes, mga kababayan? Yung article galing kay Takero. So, to make it difficult for him to bring down and speaker, blah, blah, blah. For yellow senator, I will make sure you are alive and in pain. Grabe pala. Talagang parte din pala siya ng gustong manakit kay Trillanes. Please do not anger me so that you may remain
relevant for the future generation. Ay, grabe no? Grabe ito. Ang tibay mga kababayan. Ha? Sabi niya pa dito, my advice to you is not to think of me. Speak of my name. Ha? Not even a whisper of Inday Sara from your ugly lips. Grabe, talagang galit na galit mga kababayan. Gusto talagang manakit. So yan po ang inyong future president. Oh wow, ang galing naman mga kababayan. Nakakabilib, di ba? Nakakabilib po kayo kung yan ang magiging future president ninyo. Di ba? Oh, wag mo daw banggitin ang pangalan niya. Maski na dyan sa iyong bunganga. Ha? Do not ever mention Inday Sara in your ugly lips. O ngayon, ha? Eto mga kababayan, ang maa-ugly lips mo. Ha? Ikaw si Minet, eto ang sayo, si Minet, ha? Dali lang mga kababayan, nawala eh. Ang gulo kasi nitong si Minet eh. Ha? Okay. O ngayon, puntahan natin tong si Minet. Ayan. Ano sabi ni Trillanes? Oras na para i-impeach si BP Sara o binanggit niya ang pangalan mo. Ano gagawin mo? Ipa-final destination mo siya, si Minet? I believe it's time to impeach Sara Duterte. Ay, nako, inulit pa si Minet. As Vice President, sama-sama tayong manawagan sa ating mga mambabatas. Impeach Sara. Hashtag impeach Sara. O, ayan na si Minet. O, pinagbigyan ka na ng Trillanes. Binanggit niya ang pangalan mo. Anong gagawin mo sa kanya? Ipapategi mo? Ha? Base dun sa sinabi mo yan, ha? Hindi ako yan. Ikaw ang nagsabi niyan, si Minet. Oh, di ba? Tama, mali, si Minet. Sinabihan mong, do not ever mention my name into your ugly lips. Akala mo naman, napakaganda ng lips niya. No? Buti nga si Trillanes, my lips, maski na ugly. Ikaw. Maganda nga, bibig mo. Ang baho naman ang lumalabas sa bunganga mo. O, si Minet, di ba? O, ngayon, ito ang nangyari. Isang article sa Inquirer. Anong sabi lang dito na nagsulat? Vice President Sara Duterte may have set bad precedent. Correct! Tama yan. Nag-set siya ng example na bad precedent sa mga ibang mga darating pang mga magdidepensa ng budget nila sa mga kabataan. Na ganito pala sumagot ang Vice President sa mga opisyal. Ha? Even though BP ka, pagdating mo doon, resource person ka lang. Di po ba? Tama, mali. Nakakahiya ka po. Kaya dapat sa'yo, hindi ka magandang halimbawa. Tanga na lang ang mangunguwang mga grupong maging resource speaker ka. Dahil isa kang masamang tao. Bad person ka. Ngayon, dito po sa Newswatch Plus Philippines, nung ang na-interview po si Representative Benny Abante, ito sabi niya, Abante wants OBP 2025 budget is slash if Duterte does not change her way. So ayan, kung diktador ka, di magkadiktaduran na lang, sinong panalo, di ba? Ngayon kung gagawin po nila ito, hihingi ng simpatya ito si Duterte sa kayong mga minions nila. Ha? Di ba? Nakakahiya po. Ang maganda nga lang, sabi ng ating kaibigan, no, ang suggestion niya, bigyan nyo lang ng budget ng sahod nila. Sahod niya? Sahod ng mga tauhan niya sa OBP. Ngayon, yung mga satellite offices ng OBP, tanggalin nyo na po yan. Redundant na lang yan eh. Pinagkakagastusan lang yan. Tama na. That's it. Wala na yung programa niya. It's redundant. Di ba? Sabi ng Pangulo, pumirma nga ng EU yata o bill eh, na we have to eliminate programs sa mga redundant programs ng mga agencies. Yan. Kopya niya lang yung mga programa niya sa ibang ahensya. DSWD, DOLE, saka DOH. Ano pa? Di ang gawin mo na lang, kwentahin mo na lang kung magkano ang sahod niyan, mag-retrench ka, magtanggal ka ng mga tauhan mo na wala namang mga silbi. Ang dami mong ASEC, USEC. Tanggalin yan. Sino lang pwede mong mga tauhan? Assistant, siguro 5, mga taga-filing, taga-tagot ng telepono. Tapos bawasan nyo rin po ang bodyguard niyan. Hoy, AFP, gumagastos ang gobyerno ng what? 250 million pesos a year para lang sa bodyguard, sa tanga-tanga, sa isang butangerang si Minet Pusit. Di ba? Matakaw sa pera. Tapos ganyan ang ugali. Ay, hindi dapat yung binibigyan ng bodyguard, yung si Minet na Pusit.
Ha? O, tama mali mga kababayan. May punto po si Representative Benny Abante. Siya nga naawa pa eh. I-slash na lang daw. Yung iba naman, tulad na lang nung last year ang budget niya, oy, bilyon pa rin yun. Hindi pwede. Ako, ang gusto ko, kung ano lang yung monthly niya, na sahod, tapos yung monthly sahod ng mga katrabaho niya, that's it. Magtanggal ka ng tauhan mo dyan. Wapakils. Because of your authoritarian, rude, na pag-uugali. Wala kang respeto. Isa kang narcissistic, di ba? O ito po, mga kababayan, ito, pinorward sa atin ni Ilora. Ito yung kaninang umaga na hinahanap natin. Hindi ko kasi makita eh. Sana ba yung siminute na yun? Ito po. A military clinical psychologist suggests that SWOH recent outbursts may go beyond typical temper tantrums. May go beyond typical temper tantrums. Hindi lang daw basta-basta temper tantrums ito. Often associated with a prima donna complex. O, alam niyo na ibig sabihin ng prima donna? Di ba? Spoiled brat. Di ba? Lahat siyang nasusunod. Hindi daw po yun. The psychologist observes symptoms that could indicate underlying personality disorders. 3 ang binigay niya. Particularly, narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder, or a combination of these conditions. Yan po ang sakit niyan. No? Simula pa lang yan. Ibigay nyo ang lahat ng gusto ko. Wala nang tanong-tanong. Di ba sabi nga ni Escudero, nagagalit siya pag tinatanong siya. Di ba? Gusto niyang makabawi sa mga taong ginawan siya ng mali, pinagsalitaan siya ng masama. Tingnan niyo yung sabi niya kay Madam Chair. Madam Chair, you allow her to do a snide comment o to make a snide comment. Snide means yung pasaring, ganyan, mga parang hindi magandang salita towards me. You should allow me to do o to make a snide comment also. Tama ba yun? Sabi naman ni Madam Chair Kimbo, I did not hear any snide comments. Tama yung pagtatanong ni Castro eh. Pero sa kanya, yung ganung bagay na pagtatanong ay snide comment na. Kita nyo, hindi niya ma-discern kung ano yung pang-aalipusta, pangbabara sa magandang tanong. Kasi nga, she have this personality disorder. Kulang siya. Krung-krung siya. Kulang siya sa pangunawa. Baka nga bipolar pa yan eh. O di kaya may schizophrenia. Hindi mo alam kung ano talaga siya. Mga kababayan. Yun ang masakit. Na nagluklok kayo ng Vice Presidente na may personality disorder. What is that? The narcissistic, antisocial, and intermittent explosive disorder. Yun po yan. Baka may bipolar pa. Mahirap to. Mananakit yan, mga kababayan. Di ba? Gumaganon na lang siya. Oh. Di ba nga? Di ba nga nambuntal na? Oh, tapos yung dito? Totoo yan. No? Totoo yun. Panoorin nyo pa yung video ni Benji Contreras. Meron siyang inside info na yung gurgur niya daw dito, silang mag-anak, mga violente silang mga Duterte. Kasi ganun sila na brought up. No? Diba? Masyado silang matapang, kinagigiliwan nyo, pero hindi pala sila, yung katapangan nila, it is an disorder. O, diba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.